Kita mo yan. Ito talaga. Sumainyo ang kapayapaan. Ang araw ng kagalakan ay iniloob din ng Diyos. Pagamat ito ang araw ng pagdinilay-nilay, dahil nalalapit na muli aking mga anak. Ang kanyang muling pagkabuhay na inyong gugunitain rin sa araw na iyon. Kung kaya kayo'y mapapalad pa kaysa sa inyong mga kapatid na mga nakakaranas ng kapigatian, kahirapan sa buhay, kawalan ang gutom, mga paghihilapis, mga karainan, dahil sa mga kaguluhan ng salot na iyon, ang siyang nagwis ng buhay, ang walang mga kamalay-malay na mga kabataan at mga wala pang buwang sa mundo. Sila'y na damay sa ganong mga pangyayari. At ito'y hindi pa rin muli na pagdinilayan ng inyong mga kapwa-tao na wala roon sa lugar na iyon dahil hindi pa lubos nila nauunawaan, nakikita ng kanilang mga mata na dilaw, naririnig ng kanilang mga bibig na pandinig, at nagsasalita ng laban sa isa't isa na walang kaalaman, karunungan at katalinuhan. Kaya aking mga anak, napakapalad ninyo sa lugar sa bansa ninyo. Kayong lahat ay sama-samang nananalangin sa harapan ng Diyos, humihingi ng awat habag. Naririyan ang inyong pagmamalasakitan. Naririyan ang inyong mga pagmamahalan sa isa't isa. Naririyan ang inyong pagdadamayan. Naririyan ang inyong paggagalangan, pagpapatawaran at pag-unawaan. Dahil ito ang nararapat kampihin ng bawat nilikha ng Diyos sa sanglibutan ito upang makamtan ay at grasya na nagmula sa Kanya, maging mga kaligtasan na ipagkakaloob niya doon sa nararapat tugunan ng awa at kapag. Kaya't sa mga panahon ito, ipagpatuloy ninyo aking mga anak. Panahanin ang aking mga bunga sa inyong puso't kalooban. Tularan ninyo ang Diyos, ang Kanyang bugtong na anak, na inyong Panginoong Jesucristo. Napakalaki ng Kanyang pag-ibig sa inyong mga makasalanan upang kayo rin ay makalaya sa lahat ng inyong mga kinasasadlakang hirap at iba't ibang pagdurusa sa buhay. Naway, hindi pa ito ang katapusan ng inyong mga pananalangin sa panahon ng Kwaresma ito. Ipagpatuloy ninyo ang inyong mga anak, lalong-lalo na ang mga pananalangin ng mga wikang makalamit, dahil tunay na kailangan ng sanglibutan. Sama-sama ninyong itataboy ang mga
salot na paparating at itinakda ng Diyos sa sanglibutan ito. Nang sa ganon, hindi nyo rin maranasan ang ganon mga pangyayari at hindi rin mangyari dito sa inyong bayan, bansa. Ang lahat ng mga ama, nawa ng bawat bansa, ay lagi din ninyong ipanalangin na magkaroon sila ng pagbabagong isip, bagong puso. Nanaway sa kanilang mga nasasakupan, ang paigirali nila sa kanilang paglilingkod, ang awa at habag, ang kababaan at kalooban, pagpapatawad, ang pagmamalasakit sa kapwa-tao, at naway tingnan din nila hindi ang panlabas na kaanyuan ng kapwa nila, bagkus ang puso't kalooban ng bawat kapwa nila sa sanglibutan. Naway hindi kayo magbabago, aking mga anak, sa inyong mga hangarin para sa kapwa ninyo, upang sa ganon, kayo rin ang magiging tuluyan-daluyan ng mga biyaya at pagpapala ng kaligtasan, ang pagbabago ng buhay, magpakailanman ng inyong mga kapwa-tao, at tunay na magbalik loob sa Diyos na makakasama niyo rin na magpupuri, aawit at sasamba na may pagkakaisa, na may kalakip na pag-ibig, kagalakan at kapayapaan. Ganoon ang hangarin ng Diyos at ganoon ang kanyang pangarap, aking mga anak, sa bawat isa sa inyo na kanyang nilikha. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Praise God.